Magandang araw mga ka-printing. So, eto na naman tayo. Bago na naman nating topic is yung about sa online shop. Online shop or physical store. Sa panahon ngayon, ano na ba talaga mas maganda? Online shop na kahit saan nararating or physical store pa rin? Physical store na parang katibayan na ikaw ay talagang matatag at ikaw ay nakapwesto, meron ka talagang paghahanapan. So, ano sa dalawa? Laging katanungan niya ng mga kasamahan natin. So, ngayon, kung interesado ka sa ganito, subaybayan niyo ako. So, sundan natin. So, pag-usapan natin yung advantage ng online shop against sa physical store. Sa online shop, no? Sa online shop, kahit sabihin pang taga San Pedro ako, kahit taga Bicol, taga Mindanao, taga Davao man yan, kung saan man lugar yan, palap dito sa Pilipinas, actually, makikita ako. Kasi, sa online, pag sa FB or sa anumang platform ng madali pong makita tayo. Pambuong Pilipinas kagad ang magiging market mo. So, yun ang advantage ng online. At isa pa, sa online, pwede kang mag 24/7 na open. Ano ibig ko sabihin? Kasi pag nagka-post ka na, any moment, pwede nilang makita yon. Pag nakita nila yon, ibig sabihin, kahit natutulog ka, parang naghahanap buhay yung shop mo. So, yun ang advantage. Ano pa? Sa online, lagi kang kumpleto. Paano ko nasabing laging kumpleto? Example yan yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko nagtitinda sa Shopee. Hindi ko na babanggitin yung ano niya. Sa Shopee. Pagdating, ang kanyang mga binebenta is mga parts ng electrical, ng sasakyan. Kapag ka may kailangan ka at pumunta ka sa kanyang physical store, syempre makikita mo kung ano lang yung mga available na ano niya, na piyesa. Pero pag sa online mo siya tinanong, kahit ano pa hanapin mo sa kanya, meron siya. So, yun ang advantage ng online. So, kung paano paraan, saka natin talakayin. Pero yun ang advantage po ng online. Sa online po, halos lahat ng produkto kaya mong i-showcase. Unlike sa physical store, siyempre, kung ano lang talaga yung stock mo, yun lang talaga may ano mo. So, yun po yung mga advantage ng online store. Siyempre, mababa yung gastos. Para makapagsimula ng isang online store, kailangan mo lang ng computer, kailangan mo ng internet. Siyempre, yung physical store, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan budgetan. Kayang-kaya mong gumawa, lalo ngayon may AI. Napakadali na pong gumawa po ng magandang platform sa internet. So, pagka nakagawa ka na ng yung store mo, pwede mo nang pagandahin. Kasi online nga lang naman, di ba? So, napakababa ng gastos. Ano pa? Madaling magbenta. Kasi sa online, ang importante, mabilis ka lang makapag-chat. Mabilis ka makasagot. Kapag kami nag-inquire, dapat mabilis lang yung pagsagot mo. Minsan, hindi usapin yung mahal ng presyo. So, ang importante, pag online, mabilisan. Yun lang po. At yun ang isang advantage ng online. Kung taga Makati ka, taga San Pedro ko, nakita mo ako sa madali kagad tayo magkaroon ng transaksyon. So, through online, pwede kitang bentahan. Pwede ko rin kagad na i-print o pwede ko na kagad na i-run ang iyong paggawa kahit hindi ka pa nakakarating sa shop ko or kahit wala akong shop. At pwede ko na rin lang naman ipadala sa'yo. So, ganun kabilis po pagdating po sa at hindi magastos. Isa pa, hindi mo kailangan ng kung sandamukal na permit. Unlike sa physical store, kailangan mo kagad na dahil susugudin ka ng barangay at ng munisipyo kapag hindi ka kagad nakapag-permit. Sa online, bagamat sa ngayon, nilalakad na rin nila na yung mga tax, magkaroon na rin itong mga online, hindi naman ganun talaga nila kayang tutukan ng online. Hindi nila malalaman kung ilan ang naibenta mo lang talaga at hindi naman nila talaga masusundan yung ganyan. So ano lang idideklara mo, yun lang yung talagang babayaran mo. So ibig sabihin, hindi pa rin po ganun talaga. Maliit po talaga yung babayaran mo pagka online online store ka. Yun ang isang advantage ng online store. So, okay. So, ganun, no? Yun yung advantage po ng online store against sa physical store. So, ano naman? Baliktarin naman natin. Ano naman po ang advantage ng physical store? Physical store, yung mismong store, na? Yun ang ibig sabihin. So, ako po, meron akong physical store. So, ano advantage ng physical store? Ang physical store po, advantage na, numero unong advantage niya para sa akin po, sa ganang akin ay yung tiwala. Kapag ka ikaw ay may physical store, unang-una, legit ka. Medyo yun na kagad ang dating nun. Yun ay nagpapatunay na ikaw ay legit. Bakit?
Kasi yung physical store, doon ka nila susugudin eh. Kapag ka meron kang palpak na ano, alam nila kung saan yung babalikan nila. Unlike sa online store, any moment pwede ka magpalit ng pangalan. Any moment pwedeng ma-dissolve yung inyong online store. Samantala, pag may physical store, di mo naman kayang ngayon eh, biglang isara na bukas. Lalo na kung ilang ano na yung mahal ng upa mo. Sa ngayon kasi, karaniwan naman ang upa na 2 months deposit, 1 month advance. Hindi naman po pwedeng pagka-open mo ngayon eh, biglang dahil ka lang nagkaroon ng problema sa isang customer, eh, magsasara ka bukas. So, ibig sabihin, nakaka-gain po yan ng tiwala sa customer. So, yun yung numero 1 po, yung tiwala. Mas malaki po ang tiwala natural sa may physical store kaysa sa isang online store. At totoo po yan. At masasabi rin niya, mapapatunayan din niya ng mga ibang mayroong online store. Alam din po nila yan. Ano pa po? Yung personal connection. Magkakaroon po kayo ng personal connection dun sa customer nyo. So, mas malaking tiwala ang may bibigay niya sa inyo. Kasi bakit? Nakikita niya mismo na doon mismo sa store mo ginagawa. Or doon mismo sa store mo galing yung produkto. Bakit? Pwede kasi sa online store kasi uso na kunyari meron ako, pero totoo, ikukuha ko lang sa kabila. Parang ganun lang. Nagiging middleman lang, karaniwan po. Marami pong gumagawa ng ganyan pagdating po sa online store. Kaya nga sabi ko, yung kaibigan ko, pag sa online mo siya kinontak, kahit anong piyesa hanapin mo sa kanya, meron siya. Pero pag munta ka sa physical store niya, kung ano lang siyempre, kung anong meron talaga siya, yun yung ano. So ano ibig sabihin? Mas totoo po pagka nasa physical store, no? So yun po yung advantage po. Pero ang disadvantage naman niya, mas malaki yung maintenance mo pag may physical store ka. Unang-una yung monthly, no? Yung monthly, nagbabayad ka ng monthly. So yun din naman ang kapalit ng tiwala, no? Sabi nga, lagi may kapalit yan. So bagamat nagbabayad ka ng monthly, pero meron naman yung tiwala naman na naidudulot nun kasi meron kang nakikita o meron kang pruweba na yung pwesto mo ando na. Lalo na pag tumagal na po ang inyong pwesto. Habang tumatagal po ang inyong pwesto, tumitibay po yung tiwala sa customer. Yung shop ko halimbawa sa Nara, bagamat sa ngayon hindi ko na siya halos natutukan, pero malaki ang tiwala ng mga customer. Bakit po? Kasi mag 20 years na po kasi yung shop ko sa Nara. So ibig sabihin po, hindi naman po siya pwedeng ma-dissolve bukas o sa isang araw. Sa tagal na po na iningatan yung pangalan. Sa tagal na po ng pwestong yon, makakaasa ang customer na hanggang sa susunod na linggo, bukas pa rin po yung shop na yan. So, ibig sabihin, ganun po. Yun yung advantage ng physical store. Ano pa? Ang physical store, kumbaga, makikita mo, kumpleto sa permit. Karaniwan po, pagka physical store po, pag pinuntahan niyo po, kumpleto po sa permit yan. So, kung ikaw customer, pagpasok mo pa lang din, makikita mo, kumpleto sila sa permit, ay, makakagarantiya ka na talagang legit po talaga yung store. So, yun po yung advantage. Isa pa, malilesen po yung sa uli ng produkto o yung palpak na produkto. Bakit? Kasi, andun po, magkakaroon po kayo ng personal na interaction, makikita nyo, maiko-correct nyo rin po kagad kung ano yung gusto nyo talaga. So, malilesen po yung ganon. Alam niyo naman na nangyayari sa, di ba, sa mga online selling. Nakita mo maganda, pagdating sa'yo, pangit. Di ba? O pag sa physical store, naiiwasan po yung gano'n. Bakit? Nakita mo mismo yung produkto. Nakita mo nung time na ginawa yung produkto. So, yun po ang malaking pinagkaiba ng physical store sa online store. Okay, sa mga ka-Philippine, anong may advice ko sa inyo? Siyempre, kung ako tatanungin, hybrid. Ano po ibig sabihin ng hybrid? Kung ang sasakyan, kung ang kotse, no, meron na kayong hybrid, pwedeng gasolina, pwedeng electric. Kung ang solar, meron na ring hybrid, pwedeng self ano siya, or pwedeng sa Meralco, pwedeng nag-switch. Ganon din po pagdating po sa printing business. Hybrid po, para sa akin ang the best. Ano yon? May physical store ka, hindi man ganun kalakihan, dahil gaya nga ng pinag-uusapan natin, yung nagsisimula ka, hindi man kalakihan ang physical store mo, pero meron ka ring online. So, pag pinagsama mo po siya, magiging hybrid siya. Anong kagandahan nito? May physical store ka, makukuha mo yung tiwala ng customer. At pangalawa, online ka, yung lawak naman ng sakop o ng saklaw ng yung mga customer, yun naman po ang advantage ng ano. Kaya pag pinagsama mo sila, yun po yung napakaganda. No? Kasi bakit? Makukuha mo yung tiwala dahil may physical store ka. No? Pwede nila at may iwasan mo yung reject. May iwasan mo yung mga ganon.
at makaka-develop ka ng mga totoo or organic na mga customer, yung mga loyal customer. Pagdating naman sa online po, mapapalawak mo, mapapabilis mo yung communication sa mga customer mo. At 24/7, meron kang customer. So, yun lang po. Kung nagustuhan mo, paki-like na lang and paki-share, no? Kahit sabing kung tingin mo naman may kulang at kung medyo nakakaunawa ka naman sa printing, paki-comment nyo na lang rin po kung ano yung mga at least pati kami matuto. Yun lang po sa susunod na kwentuhan natin.